guys, so ngayon gagawa ko ng video about sa in love. First time ko magsasalita sa harap ng cam, so sana wala pong haters. First time ko po, hindi ko po alam paano ko umpisahan, hindi ko rin alam paano ko tatapusin. So sana po walang haters, please. So start na tayo. In love? Paano mo nga ba malalaman if in love ka or in love ang isang tao? Ito ang some example ng mga gawain or ginagawa ng isang in love. Number 1. Laging wala sa sarili. Kung ano-ano yung iniisip. Yung tipong kakausapin mo, tapos ang layo-layo ng sagot, tapos lagi nakatulala, laging malalim yung iniisip. Number 2. Nagde-daydream. Hindi pong iniisip niya paano kaya if naging sila ng crush niya or kung kinaiinaman niya. Paano kaya kung naging sila, magiging sweet siya sa kanya, pag nag-chat sila, gano'n, nag-I love you, nag-I miss you, kain ka na, gano'n. Iniisip, paano kaya kung naging kami? Number 3. Laging masaya. Masayahin. Makita niya lang yung kinainlaban niya or yung crush niya, nasesaya na niya. Masahampasin ka pa. Automatic. Yun. Hindi ka tulad ng dati, pagkasama mo siya, hindi naman siya ganun kasaya, pero sa na makilala niya yung boy or girl na kinailaban niya or yung naging crush niya, naging masaya siya. Yun. Tapos, number 4. Laging iniisip yung kinailaban niya or yung crush niya. Maya-maya, ano yung ginagawa niya? Kumain na ba siya? Okay lang ba siya? Ganun. Minuto siya na lang iniisip mo. Diba? Kinikilig pag nakikita niya ang crush niya. Tama. Big true. Makita niya lang yung crush niya. Nandiyan naman si ano. Sobrang kilig. Ano ba yan? Yung mga sinabi kong example kanina, actually, yung mga iba doon, ginagawa ko. Lalo na yung daydream. Tsaka yung mga iba na gano'n rin ako. Nagtanong-tanong din ako sa mga friends ko ginagawa nila pag in love sila or ano yung gawain nila. Sa mga, may payo lang ako sa mga kabataan ngayon, yung mga agad na i-in love, sana huwag kayo ma-obsess sa love. Kasi minsan, love hurts. Kung ano pa yung, kumari, nagmahal ka, masasaktan ka lang. Lalo na kung bata ka pa. Siyempre, hindi mo pa alam yung crush sa love. Kasi yung love, yung talagang mahal na mahal mo na siya, yung wala ka na iba nakikitang babae or lalaki sa mundo kundi siya. Wala na mas gaganda sa kanya, wala na mas popogi pa sa kanya. Ganun yun. Eh yung crush, pag nakita mo lang nagwapo siya, sabihin mo lang, uy, magwapo nun, crush ko yun, ganun. Kasi mga iba ngayon makakita na ng pogi, uy, ang gwapo niya, in love na ako sa kanya, ganun, etc. Diba? Tama naman ako, diba? Pero, yun nga, payo ko, wag masyado maging obsessed kasi yung pag-i-obsess, hindi nakakasakit sa'yo. Meron din ako, payo ko, wag kayong gagawa ng paraan or wag kayo yung mismo gagawa ng way para magkahiwalay sila yung ka-relationship niya or yung GF niya or BF niya. Kasi masama yun, bad yun. Gusto mo ba tatawagan ka na ng solitera, ganun, ikaw na lang pinag-uusapan. Diba, makakasira sa ano mo yun. Ikaw rin yung masisira. Kaya, na sobrang obsessed, ganun din ang naidudulot ng sobrang obsessed sa love. Yun. Minsan na rin ako na in love, pero hindi naman ganun. Pero ngayon, ayoko nang ma-in love kasi minsan na ako nasaktan. Pero hindi ko rin naman syempre maiwas na ma-in love. Kasi hindi naman maalis sa buhay yun. Hindi naman actually kasama ko sa mga pusong sawi. Kasi wala namang kwenta yung wala namang kwenta yung mga lalaki. Hanggang di mo nakikita yung
true boy or true girl na para sa'yo, kasi darating din yan eh. Ang love, dumarating, hindi hinahanap. Yung mga iba, makita lang ganun. Textmate nga lang, sinasagot, di ba? Pa-text mo, sinasagot yung mga iba ngayon. Kaya yun. So, sana nagustuhan nyo yung topic ko ngayon. Yung ulit ko, first time ko gumawa ng vid. No haters sana. And, comment lang po kayo sa baba, sa comment box. If ano yung gusto nyo isunod na topic or i-discuss ko ulit na topic para sa inyo. Salamat po sa panonood. Sana, wag po kayo magsasawa manood ng mga videos ko. Actually, first video pala to. And susunod more videos to come. Sana mapanood nyo yung mga yun. So, thank you po ulit. No haters sana. Bye-bye.